emotional health. Ito ang matindi po. Kapag ang iniisip po natin talaga is toxic, maapektuhan talaga yung health natin. Depression, anxiety, 'di ba? Ano pa? Doubts, maling pagtingin sa Diyos, maapektuhan ang health natin. Ang emotional. Nakakalason ang pag-iisip. Nakakalason po talaga yan. Kaya dapat maayos yung ating pag-iisip. Toxic thinking affects our eating habits. Naalala ko nung kami po ay, yung mag-a-abroad ka, di ba, seminar, yan. Ang resulta pala kapag yung isip natin is naging nega, that's either magiging stress eating, kakain ka ng kakain, or pwede rin naman, hindi ka ginaganahang kumain. Alin doon sa dalawa? No? Meron naman, nagkukulong na lang. Iba-iba po yung manifestation, no? Ng maling pag-iisip. Meron na lang, hindi na lumalabas sa kwarto, nandoon na lang. Yung pala, symptoms na yon ng depression. Hindi makain. Yung iba naman, talagang palapad na palapad. Yan, yung katabi mo ba yan? Sorry ha. Yan. Palapad na palapad. Nasa harapan ko pala. Joke. Ayan, di ba? Kakain ka ng kain, parang ang gana-gana kahit ano lang, talagang kahit asin lang, no, di sabog. Talagang pag kumain, ubos ang isang kaldero. Sino ba yun? Joke. Di ba? Cause pala yun ng kapag ang isip po natin is toxic. May mga tao hindi po nakakapag-isip ng tama. Kapag nega. No, kaya alam ko naman na wala dito sa mga katabi nyo, di ba po? Yay! Totoo ba? Di ba wala naman talaga, no? Ganda nga ng mga ng mga aurahan natin ngayon eh. So, di ba po? So, toxic thinking affects our eating habit. Na nawawalan ka ng gana or panay ang kain mo. So, tingnan po natin yung James 1, verse 21 sa TPT version. Nasaan ba yun? Ang sabi po ni James, "So, this is why we abandon everything morally impure and all forms of wicked conduct. Instead," ang daming instead, no? Sabi diyan, "Instead, with a sensitive spirit, we absorb God's word." So, highlight ko po yung absorb God's word, which has been implanted within our nature, for the word of life has power to continually deliver us. So, ano po ang sinasabi niyan? In-highlight ko po yung absorb God's word, at saka yung implanted, itinanim sa puso po natin, no? The word of God, the word of life has power to continually deliver us. Alam niyo po, yung sabi ko nga kanina, yung pamamaraan ni Satan is lagyan tayo ng lies and deception, no? Yun talaga po yung ginagamit. And makikita po natin kapag tayo po ay na-absorb natin lahat ng mga lies and deception ni Satan, darating po sa point na magiging matigas po ang ating puso. Maaaring sa ngayon or sa Bible study, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, pero yung salita ng Diyos, hindi po natin na-absorb. Why? Matigas yung puso. Alam niyo po yung bola, kapag itinapon mo sa matigas, ano po ang nangyayari? Tumatalbog lang po. Hindi talaga nagpe-penetrate doon sa puso. Pero yung tao na meron siyang malambot na puso, na tamang puso, tama yung pag-iisip, para yung sponge, no?
Alam niyo po yung sponge, ginagamit natin sa dishwashing, no? Kapag inano mo yan sa tubig, ma-absorb niya lahat ng tubig. And iyan po, ang mukha ng isang tao na merong teachable heart. Na-absorb niya yung mga salita ng Diyos na napapakinggan niya. Amen? Na-absorb niya po lahat. Kaya ang resulta, nasa kanyang pamumuhay. Marami bago pa lang sa church, bago pa lang uma-attend, makita mo yung transformation sa kanila. At makikita mo rin na kahit tumagal na sa church, diyan na tumanda, hindi mo makikita that Kristiyano siya. Hello? Totoo po ba? Why? Kasi hindi tumatama yung salita ng Diyos. Dahil na-harden na yung heart. At ang isang taong na-deceive na ni Satan, alam nyo yon, mabigat po yung aking, yung aking natutunan sa Panginoon. Ano? At ang isang tao na na-deceive na ng kaaway, hindi na yan tumatanggap ng pangaral. Wala na yan, yung teachable heart na yan, wala na yan. Sasabihin niyan, napakinggan ko na yan. Tinapik na namin yan. Hindi na yan. Pero alam natin na ang salita ng Diyos, kahit paulit-ulitin mong basahin yan, kahit iba-iba yung magbasa niyan, iba-iba yung power, iba-iba yung wisdom na binibigay ng salita ng Diyos. Amen? Kahit ilang beses po, kahit sino yung mag-preach, kahit sino yung magturo, iba-iba yung nilalagay ng Diyos na wisdom. Bakit? Iyan po yung kailangan mo that time. Kung ano yung sitwasyon natin, iyan po yung salita ng Diyos na mababasa natin. Iyan po yung interpretation. The word itself, nag-i-interpret yan eh. Pag binasa mo talagang ang linaw, no? Kaya minsan, kapag nagbasa tayo na may kasalanan, talagang iiyak ka lang talaga. Kasi bakit? Nandoon yung ang sabi sa Hebreo, yung salita ng Diyos, tabak yan eh. Magkabilay talim, tatarak sa'yo. Pero kung matigas ang puso natin, na hindi tayo tumatanggap na ng correction, hindi na yan tatalab. So magiging outcome, hindi maganda sa buhay. Kaya lagi nating ipag-pray na kahit ano yung pagdaanan natin, kahit anong makita natin na mga kamalian, yung puso natin maging tama lagi. Maging tama lagi. At iyon po yung magsusustain sa atin. Amen? Amen. So nasaan na po ako? Yan. So, sabi nga po dito, you've done this by hearing, reading, studying, meditating, and obeying the word. So, magagawa mo yan na magiging tama yung pag-iisip natin kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. At sabi nga sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the word of God. Sa patuloy mo na papakikinig ng salita ng Diyos, yung pananampalataya mo ay pinapalalim nito. Ang salita ng Diyos ang nagpapalalim sa atin. No? And God's word is a mirror of how God sees us. No? Yung salita ng Diyos ang nagsasabi, paano ka tinitingnan ng Diyos? Kaya, di ba sabi ko sa atin kanina, huwag tayong makikinig doon sa mga nagsasabi sa atin ng nega. Ang Diyos ang may karapatan na magsabi sa atin kung ano ang sinasabi niya para sa'yo. The more we look into the mirror of God's word, the more we will see ourselves as God really sees us. Habang nag-aral ka, habang nakikinig ka, makikita mo kung ano yung yung pagtingin ng Diyos sa'yo.
according dito sa Word of God. Sabi diyan, God's Word gives us the real picture of who we are in Christ. Ang tanong po, sa tingin po natin, ano po ang tingin sa atin ng Diyos? Marami po kasi ang nagkakamali, no? Sa pagtingin. Pero ang totoo, sino po tayo sa paningin ng Diyos? Sabi ng Diyos, you are love. Sabihin mo nga po sa katabi nyo, you are love. Minsan sinasabi natin, walang nagmamahal sa akin. Di ba po? Naririnig nyo na po yun? Sasabihin, walang nagmamahal sa akin kahit isa, wala man lang nakaalala sa akin. Ikaw yun, oh. Ikaw ba yun? Ayan. Sabi ni Lord, you are loved. You are forgiven. Ikaw ay pinatawad na. Pinatawad na yung buhay mo ngayon sa hinaharap at doon sa nakaraan mo. You are forgiven. Huwag tayong mag-asta, no? Minsan kaya minsan tayo hindi confident na lumapit sa Diyos. Kasi sabi nga, naalala ko tuloy sabi niya, sister, ipag-pray mo na lang ako, saka na lang po ako magsisimba kapag wala na po akong kasalanan. Agoy! Diyos ko po, Panginoon ko, pag hinintay natin na mawalan tayo ng kasalanan, bago tayo magsimba, ay hindi talaga mawawala yung kasalanan natin. Di ba po? So you are loved, you are forgiven, you are victorious. Hello? Ano pa sabi? You are more than conqueror. Huwag mo natin sabihin sa sarili natin, lagi natin dinidictate, ay, mahirap lang ako. Ay, talo ako, mahina ako. Dinideclare natin sa sarili natin, puro nega. Toxic na pag-iisip po yan. Bakit nakakapagdikta tayo ng nega? Bakit hindi natin idikta sa sarili natin yung positive? Kapag ang tingin natin sa sarili natin ay pangit, tingnan mo sa mirror. Uy, ang ganda-ganda ko. Dapat ganun. Dapat ganun. Sabi mo, wala pa akong ligo niyan. Pero ang gwapo-gwapo ko na ngayon. Dapat ganun. No? Sabi dito, keep on declaring the word of God and your way of thinking will change. Lagi mong i-declare. Kapag nakakaramdam ka na pagod, di ba tayo, dahil sa madaming ginagawa, actually, ang mas nakakapagod sa atin is yung pag-iisip. Ito ang number 1 eh. Minsan pagod lang talaga yung ating physical, pero kapag okay ang ating isip, kayang dalhin. Pero once na ang utak natin ang may diferensya, buong katawan natin may diferensya. Kasama na ng pamumuhay po natin. So, keep on declaring the word of God and your way of thinking will change. Ano ang pamagat ng topic? Think right, live right. Yan, dapat tama yung ating inisip. And number 2, hanggang number 3 lang yan. Fill your minds with the right thinking. Punuin daw natin yung ating isipan ng tamang pag-iisip. The result of right thinking will always bring about God's perfect peace. Actually, kapag i-check natin yung buhay natin sa ngayon, makikita natin kung tama yung pag-iisip natin, depende yon doon sa tinatawag na peace meter. Yung peace meter, yung kapayapaan mo sa puso. Kapag tayo po ba ay nakakaranas ng mga problema, mga tribulation, or mga problema sa buhay, or anything, ng mga bagyo, may kapayapaan po ba tayo? Sa 1 to 10,
Nasaan po yung kapayapaan doon? Nasa 5? Nasa 10? Saan po yan? Doon nyo po iti-check. Doon makikita natin na tama yung ating pag-iisip. No? Ang tamang pag-iisip kasama ng pagtitiwala sa Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan mula sa Kanya. If your thoughts are focused on God and trust Him fully, you will experience His peace. Sabi ni Brother Chris kanina, kahit minsan hindi mo naiintindihan yung plano ng Diyos, you keep on trusting Him, and the peace of God that transcends all understanding will guard your heart. No? Minsan maraming mga ginagawa si Lord sa buhay natin, hindi naman talaga natin naiintindihan pa eh. Nalulungkot tayo, minsan pangit yung nagiging resulta. Pero merong plano si Lord na maganda kasi eh. And then, makikita mo na lang sa bandang huli. Kaya pala naranasan ko tong matinding pagsubok na to. Kasi kailangan kong matatag ngayon para sa susunod na pagsubok, God will sustain you also. Papalakasin ka ni Lord lalo. Amen? Ayaw kasi ni Lord na tayo po ay lampa. Hello? Sino ba yung lampa? Madaling mabuwal. Ayaw ni Lord ng ganun. Gusto niya tayo po ay matibay. Kaya nakakatuwa nga po ang mga Kristiyano sa pagiging flexible. Kahit saan ka ilagay, kahit ano yung mangyari, still, naroroon tayo to worship God. Amen? Ayaw ni Lord ng lambutin. Ano yun yung patay-patay sa amin? Pag konting ulan, pag konting ambon, ulan na. Kaya hindi na pupunta. Pero ang gusto ng Lord, yung tayo ay nag-i-stand. Kasi ang Lord, the more na nag-i-stand tayo, the more na ni-strengthen tayo ni God. The more na binibigyan ka ng wisdom ni Lord para malagpasan natin yung mga problemang yon. Amen? Okay, so sabi po sa Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those minds are steadfast. Sabi dyan, nasaan na yun? Nawala na. Steadfast because they trust in you. Ayun. Pagtitiwala sa Lord eh. So, sa letter B, ang sabi niya, filling your mind with right thinking overcomes the worry habit. So ito siguro ang pinakamahirap na habit, yung worry habit. Magkakaroon pa tayo ng habit, yung worry pa. Hello? Gandahan na po natin, tayo po ay Kristiyano na. Imbes na warrior dapat. Amen? Dapat warrior, hindi warrior. Maglalagay na lang tayo ng habit, wag na yung worry. Kasi bukod sa nakakapangit, nakakatanda, nakakaiksi ng buhay. Kaya marami na pong nauna sa atin, Sana lang, tumagal pa yung buhay natin, yung to the point na, alam nyo yon, lahat ay wala na, tayo na lang yung buhay. Gusto nyo po yon? Ayon. So, filling your minds with right thinking overcomes the worry habit. Worrying is imagining the future in negative way. Yan. Alam niyo po, kaya tayo nag-worry, kulang tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Kulang tayo sa pananampalataya sa Diyos. Baka hindi po natin kilala ang Panginoon talaga, truly. No? Kasi kapag kilala natin ang Diyos, hindi tayo mag-worry. Kahit ano yung pagdadaanan natin. Because He is the God of impossible. Amazing God. Kayang gawin yung lahat ng bagay sa buhay po natin. So, when we worry, our minds imagine the worst outcome in every situation. Ito po pala yun, Kaya tayo nag-worry, baka. Kaya maraming baka-baka eh. Bakit hindi na lang kalabaw? Sabihin natin, uy, baka ganito ang maging resulta. Uy, baka ganito. Diba? Kaya tayo nag-worry.
Pero kung talagang nagtitiwala tayo sa Diyos at maganda yung plano ng Diyos sa atin, hindi tayo magwo-worry. Magkakaroon tayo ng pananampalataya na malalim. Okay? So, ito po yung antidote ng worry. Philippians 4, verse 6 to 7. Ano po ang sabi dyan? Oo. So, ibang translation po yan, ano? Ang sabi po dito sa kinuha kong translation, do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Ang antidote po ng worry, ano daw ang gagawin po natin? Huwag tayong mag-worry, sabi diyan. Pray. Pray about everything. Ano po pa yung pinagdadaanan natin? Ano po yung gusto nating mangyari? Pray. Ano yung pangalawa? Tell God what you need. Ano po ang kailangan natin? Pera. Ano kailangan natin? Yung bata, pag sinabi mo, anong kailangan mo, bebe? Pera po. Di ba? Na ganun siya, pera po. Ayan. So, yun po bang kailangan natin? Tell God. And thank Him. Pasalamatan na natin siya. Kapag tayo ay nag-pray, sinabi natin yung kailangan natin, pasalamatan na natin si Lord. Bakit? The more na pinapasalamatan natin si Lord, the more na gumagawa siya sa buhay natin ng mga nakaka-amaze na bagay. Amen! Ganun po ang Diyos eh. Kapag natutuwa siya, di ba, every time na kahit pangit yung nangyayari sa atin, nagpapasalamat tayo, ang Diyos ay, He keeps on working eh. Even though hindi natin nakikita, He keeps on working. Sabi doon sa kanyang kanta. So, yan lang po. The result of right thinking will always bring about God's perfect peace. Kapag tama po yung laging iniisip natin, kahit pangit yung sitwasyon, ang Diyos ang maglalagay ng kapayapaan sa puso po natin. Amen! So number 3, fix your mind on Christ. Yan, lagi lang daw natin i-fix yung mata natin kay Kristo. Yan, ano pa sabi sa Colossians 3, 1 and 2? If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. So ano pang sinasabi ng salita ng Diyos about doon sa pag-fix natin? Seek the things that are above. Yes, nandito po tayo sa mundo na ginagalawan na to, pero wag nating hanapin dito sa mundo yung kaligayahan natin. Hanapin natin sa Diyos. No? Yung lahat ng bagay, ayun lagi. Sa taas, no? Kasi, anong sabi niya? Where Christ is seated at the right hand of God. Ano pang ibig sabihin na yan sa atin? Kapag sinabi po na Christ is seated on the right hand of God, ang ibig pong sabihin, Jesus is in absolute control of everything, of every situation, every season in your life. Yan po ang ibig sabihin. Nandoon sa trono si Christ. Kaya sabi niya, tingnan mo, yung tingin natin dapat panlangit, hindi dito sa lupa. Kaya marami po sa atin ang namumroblema sa ngayon kasi ang tinitingnan natin yung nandito sa mundo. Tandaan po natin, yung lahat ng bagay sa mundo, yan po ay mawawala. Hindi yan permanente. Pero yung bagay po na makalangit, iyan ay permanent. From here to there,
makikita po natin yan. Amen. Permanent lang po. Yung kaligayahan na binibigay ng mundo, ano po yan? Pansamantala lang. Pero yung joy na binibigay ng Diyos sa atin while serving Him, that is eternal. Napakaganda po niyan, no? Na kahit pangit yung pinagdadaanan natin, pero nakakangiti ka pa rin. Sabihin, bakit ang bata-bata mo ngayon? Looking fresh ka ngayon. Di ba po? Yan po yung nagagawa ng Panginoon sa atin, ng kapayapaan, ng kaligayahan na ibinibigay sa atin ng Diyos. No? And then, sabi dyan, sa Colossians 3, Paul is telling us to exchange our earthly way of thinking for Christ-centered thinking. No? I-shift down natin yung worldly focus, di ba? Nakatuon tayo kasi nandito tayo eh. Nakatuon tayo sa earthly things sa mundong ito, i-exchange natin na mai-focus natin yung ating paningin kay Kristo. Yung magkaroon tayo po ng Christ. Sabi niyan, to focus on Christ. Ano ang pwedeng gawin ni Lord sa sitwasyon mo ngayon? May magagawa ba si Lord? Malaki po ang magagawa ng Lord. Kahit hindi natin si Lord nakikita, malaki ang magagawa ni Lord sa sitwasyon mo na yan. Minsan, kapag nandoon na po tayo sa point na gusto na nating bumigay, that's the very time na makita natin yung action ni Lord. Yung kasagutan doon sa mga panalangin mo, nandoon na pala eh. Kaya kapag naisip po natin yung mga bagay na ganun, continue lang. Fix your eyes on Jesus. Tingnan natin si Lord. Lalakas yung ating pananampalataya. God is all-knowing. Alam niya yung nararamdaman natin. Alam niya yung iniisip natin. Alam niya yan. Just continue to fix your eyes. May mga pangit na nakikita tayo. Continue to fix your eyes. Patuloy lang sa takbuhin na sinet sa atin ni Lord. Alam niyo po, may kanya-kanya tayong takbuhin eh. Do not allow the things of this world na ma-distract tayo para hindi natin ma-accomplish yung takbuhin na yan ng Panginoon. Hello, kapag tayo po ay pinanghihinaan ng loob, just fix your eyes to Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Amen? Amen. Lalakas ka po. Lalakas tayo. Kaya nga sabing ganon, on the last days, we will live by faith and not by sight. Alam niyo po sa ngayon, kapag namuhay tayo ng walang pananampalataya, mawawala tayo sa Diyos. Amen. So, sabi dito sa Philippians 2, verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano ba yung kaisipan ni Christ na dapat din taglayin daw po din natin? Actually, yung context po niyan, no? Ang sinasabi po niyan, that yung mindset ni Jesus, sabi dito, a humble mindset, a generous mindset, a forgiving mindset, a gracious mindset, and an obedient mindset. Yan po yung kaisipan ni Christ. Kaya nga po, nalagpasan niya yung, alam mo yun, yung cross. Nalagpasan niya yun eh. Why? Hindi siya tumingin doon sa sasapitin niya. Nakita niya yung plano, magandang plano ni Lord, ni God, sa buhay po niya. Amen? At tayo rin po, na mga disciples ni Jesus, dapat iyon din po, yung mindset na yon na meron dapat tayo. Humble mindset, generous mindset, forgiving mindset, a gracious mindset, and an obedient mindset. So, sabi dyan, renewing the mind
is the best way of extending the life of Jesus in every area of life. Yung pagbabago daw ng kaisipan, iyan ang best way para ma-extend yung life ni Jesus sa bawat area. Emotional man yan, physical, spiritual, area of our life. So, in our conclusion, pumasok po to sa isip ko nung nagagawa po ako, no? Sabi dyan, a changed mind brings about a changed life. Ang nagbagong isip ay nagdudulot ng bagong buhay. Purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin si Lord, and tayo po ay manalangin sa Panginoon, at sa oras pong ito, hayaan mo na kausapin natin ang Diyos. Tingnan po natin yung ating situation sa buhay natin. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. And paano ba natin tinitingnan ang Diyos? Paano nakikita tayo ng Diyos? Paano tayo tinitingnan ng Diyos sa ngayon? Father, we just want to thank you sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Salamat, Lord, na sa kabila ng mga unos, mga bagyo na pinagdadaanan namin, patuloy pa rin na yung buhay namin ay ibinibigay mo. Thank you, Lord God, for the breath of life that continues na pinoprovide mo sa amin. At sa oras na to, Lord, kami ay lumalapit sa iyo. Ikaw ang nakakaalam sa totoong sitwasyon po namin sa ngayon. I pray, Lord God, that you embrace us, Lord, with your loving arms and continue to bless us, Lord. Paliwanagin mo ang aming isip. Patawarin mo kami, Lord, na may mga times na yung isip po namin ay hindi maganda. I pray na sa pamamagitan na yung salita, linisin mo ito at patuloy na gawin mong kamukha ni Kristo yung aming mindset, who is generous, who is obedient, who is gracious, who is forgiving, Lord. Just continue to fill us right now. Fill us, Lord God, with your word. Fill us, Lord God, with your Holy Spirit. Renew our minds, Lord. Renew our mind setting. At patuloy na gumawa ka sa buhay ng aming himala. Pwede po ba tayong tumayo at awitan natin si Lord?
pansamantala makakaupo. Yan. So, salamat po, Pastora Babes. Napakarami nating takeaways na po. Napakaraming paalala ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Think right. Live right. Yan. Yan is second to the last, no, sa ating series. This month, we still have one, no, sa Wednesday. Para sa ating panghuli, no, para sa ating topic for this series for this month. Sabi, fill your mind with right thinking and overcome the worry habit. So maraming pa mga kapatid, no? Yan. So let us be reminded muli, no, ng mga salitang yan. So batiin po natin, no, yung ating mga kapatid dahil tayo ay July 27 na, and then next week will be, next Sunday, loloobin ng Diyos tayo magkikita-kita muli, ay meron pa tayong August ulit, no? At panahon na para batiin naman natin yung ating mga kapatid. Okay na. Okay. Sige, tawagin siguro natin muna, no, si Masora para sa mas importante, actually, reminder, no, para sa ating gagawing activity mamaya. Masora, Wen? Thank you, Teacher Mona. Okay, so para po sa ating mga birthday celebrants, sakto po yan. Sa next Sunday po, ano, para sa mga celebration. Anyway, magkakaroon po kasi ang church natin ngayon ng parang advance tayo, ano? Dahil may gawain po tayo next Saturday, August 2. Naki-connect po tayo sa ating barangay, and we have plan, no, to share the word, at nakausap po natin yung ating kapitan, yung ating konsehal doon. Naka-schedule na po na maipagamit sa atin yung multipurpose dito po sa Biwas. At tama naman yon, because even our government, meron po silang mandato, ano, na talagang yung moral recovery po. Kaya kumukonect tayo sa ating barangay for our community, because alam po natin na kaya tayo nagkakaroon ng ganitong Sunday worship, celebration ang tawag po, is because we are celebrating. Tama po ba? But the very reason why then we are celebrating, it is because tayo po ay nagkakaroon po ng mga bagong kaluluwa na nadadala sa Panginoon. And we are not the only one who are rejoicing, but even heaven, no? Rejoicing for one soul na nadadala po natin para sa Kanya. And ngayon po, meron tayong mga first-timer, tama po ba, no? At kung tayo po ay masaya, masaya po ang Panginoon. At sabi nga, the angels are rejoicing in heaven. So, pasahin pa po natin ang ating Panginoon, no? Kung gusto po natin maging masaya ang ating Diyos, magdala po tayo ng maraming mga kaluluwa, no, sa kanyang paanan, kung saan po ay talagang magiging miyembro ng kanyang pamilya doon sa kanyang kaharian. At para po sa magaganap na gawain natin sa August 2, ay magkaroon lang po tayo ng parang advance, ano, na evangelism and invitation. At ito po ay doon sa mga willing pong sumama right after this ng ating fellowship. Siguro ang pinaka-maximum na po 2 hours, no? And we have that place already in Biwas. Actually, last night, nagkaroon po ng some orientation with regards to this activity, no, that we are about to do now. Pero, yun po, alam ko po yung iba ay may mga lakad, no? So, ang inaas ko po yung mga willing. Sino po yung mga willing sumama? Gusto ko po makita yung mga kamay. Willing pong maghayag ng kanyang salita, no? Just sabi nga, to obey the Great Commission of our Lord, ano, to go. Alam niyo po ba na ang gawain po ng ating Panginoon ay wala po talaga sa loob ng church? Nasa labas po. No? Kaya tayo po ay pinapahayo ng ating Panginoon to go and share the gospel dahil malapit na po siyang bumalik. Amen po ba? No? At sa pagbabalik po ng Panginoon, ay sabi nga po, marami pa pong mga kaluluwa, no, na sabi nga talagang nag-aantay sa Kanya, sa pamamagitan po ng kanyang mga anak na magagamit niya para maipahayag yung kanyang salita. Gusto lang po makita ang kamay. Sige lang po. Taas lang po ang kamay. Doon po sa mga kasama ngayon, today. Okay. So para po doon sa mga sasama, no, willing naman, we'll just be asking you to just please remain, okay?
So that after this service, we'll go directly doon po sa field just to share the gospel. And ito po ay magiging normal na gawain na po ng ating church. No? Just sabi nga po, makasunod tayo doon sa Great Commission na ipinapagawa sa atin ng Panginoon dahil alam niyo po napakahirap naman pagdating ng time. Gusto niyo po ba na tayo-tayo lang yung nandun sa kalangitan ng ating Panginoon? Of course, we love also others, no? Especially kung yan ay pamilya natin, we want them to be with us also. Of course, lalo ng Panginoon. Hindi na po nagbibiro ang ating panahon ngayon. Pansin po ba natin? Hindi na po nagbibiro ang mga nangyayari ngayon. At wag po nating hayaan, na sabi nga itong mga calamities na to, siya pang magtulak sa tao. Para lang, sabi nga tayo ay mapilitang sumimba. Sana po hindi yung kalamidad ang magtulak sa atin para tayo ay talagang dumalo sa gawain. Kundi ang magtulak sa atin is yung kagalakan, pagmamahal sa Diyos na siya po ay mapapurihan. Magkaroon po tayo ng celebration. Mag-celebrate tayo dahil maraming mga kaluluwa ang patuloy na nanunumbalik sa Kanya. So, ilan po at after this, we will be having our, should I rather say, we all stand up. Shall we all stand up for our closing prayer? Glory to God. Hallelujah. Let's all pray. Father, we thank you, O God. Salamat po sa katagumpayan ng gawain sa araw na to. Truly, Lord, we celebrate, Lord God, your goodness. Sabi nga, Lord, binigay mo sa amin yung lahat ng kadahilanan para ikaw ay aming papurihan maging sa araw na to. Binigay mo sa amin ng opportunity, Lord, eto pong privilege na muli magising sa araw na to. You still added a day in our lives, Lord God, for a purpose na dapat po maserve sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ito pong in-extend mo na buhay sa amin sa araw na to. Lord, magamit po namin, Panginoon, upang yung purpose mo sa aming mga buhay ay magampanan po o masunod po namin, O God. Dalangin po namin na sa pamamagitan ng iglesia mo, ng katawan mo, magamit po ang bawat isa sa paghayong ito. Alam namin may mga inihanda kang mga tao na nag-aantay sa oras na to upang sila po ay mabahagi na ng salita mo. Dalangin po namin ang kagaya na sinabi mo, Panginoon, ikaw ay kasama namin, Lord God, habang kami po ay magdadala ng iyong salita. And our prayer, Lord, is to take full control even of the weather, O God. Ayaw, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na manguna, gumabay, and give us the word that nobody, Lord God, can resist, O Lord. Give power, Lord God, anointing, Lord God, and even signs and wonders, Lord God, as we share your gospel, O God. Hallelujah. We thank you, Lord God. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Yes, let there be a great awakening, O Lord God, among this land, among our community, among all people, O Lord God, and among in the hearts, Lord God, believer of every Christian. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you. Taas po natin ang ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you. The Lord may be gracious unto you and give you peace. Father, we thank you, Lord God, and we give you all the glory, the honor, praise, and thanksgiving in Jesus' name. And people of God will say,